I think all of us need to ask this question at some point. Is God holy? And what does that mean for us if He is? If He is not, then we can do whatever we want, because then how we live our lives would not really matter in eternity. But He is holy. The Bible declares His holiness from end to end. He is separate, He is different and way beyond us, and His wrath is upon sin and sinners alike. What hope is there for us then? A people of unclean hearts who live in an unclean generation. Is there hope for us? Praise be to God because of His mercy and love through the death and resurrection of Jesus, that those whom He called, He also justified. We will not be destroyed in His holy presence, but instead we are made right with Him whom we dishonored. Praise be to Jesus, because as this holy God demands holiness from those who would stand in His presence, through this gospel of grace, we have been given the hope and power to walk in His holiness and righteousness. Hi, my name is Tony Reinke, author of the book 12 Ways Your Phone is Changing You. And I also have the honor and privilege of hosting the Ask Pastor John podcast with John Piper at desiringgod.org. As you know, there is a spiritual war happening right now between our hearts and what we see on our smartphone screens. And my task this year is to help you see this battle more clearly so that you can, in turn, help others see what's at stake in this battle. Right now, biblical clarity on the temptations of social media and digital media is one of the most important ways that we are discipling others towards holiness in our age. I'll explain why and how we do it at this year's iDisciple Conference, a 4-day online event that kicks off with my session on December 29th. Pastors, church leaders, young leaders, aspiring leaders, register now, and we'll see you in December. Isang mapagpala at magandang umaga po sa ating lahat. At bago po magsimula ang ating worship service, hayaan niyo po akong basahin ang Psalm chapter 31, verse 21 and 22. Praise be to the Lord, for He showed me the wonders of His love when I was in a city under siege. In my alarm I said, I am cut off from your sight, yet you heard my cry for mercy when I called to you for help. So ang dalawang verses po na ito ay nire-remind lang po tayo na kung ano man po ang iniisip natin ngayon at kung ano mang paghihirap po ang dinadanas ng lahat ng tao ngayon ay naitawid na po tayo ng Panginoon dati pa man po. At wala pong rason o wala man pong balakid na makakapagpatunay na hindi nga po tayo kayang itawid sa pandemyang ito po. So ang kailangan lang po natin gawin ay manalig at ilapit po ito sa Panginoon. At bago po magsimula ang ating worship service, pangungunahan ko po muna kayo sa isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Lord,
minsan pa po, Lord, kami po ay nagpapasalamat po sa napakagandang oras po na ito, Lord, na binigay niyo po kami ng buhay ulit, Lord, para sa araw na ito. And maraming salamat po sa mga biyayang natanggap po namin sa araw na ito. At ganun din po, Lord, nagpapasalamat po kami na meron ganitong teknolohiya po, Lord, na through online, sa pamamagitan po ng internet, Lord, makakapagpuri po kami sa inyo at makakapakinig po kami sa salita ninyo. At pinagpe-pray din po namin ang mensahero nyo ngayon, na si Pastor Pons, Lord, na kayo po ang humipo sa kanya, na ang lahat po ng kanyang sasambitin, Lord, lahat po ng kanyang sasabihin ay pawang katotohanan lamang, Lord, and lahat po ito ay galing sa inyo, Lord. And kami po ay humihiling po ng kapatawaran, Lord, sa lahat po ng kasalanan aming nagawa, Lord, and sa lahat po ng pagkakataon, Lord, na kami po ay nagduda sa inyo, Lord, sa kung ano po ang pwede niyong gawin sa aming buhay, Lord. And muli po, Lord, sa araw po na ito, gusto po naming ibigay lahat ito sa inyo, Lord. Lahat po ng mga iniisip namin, Lord, lahat po ng pagdududa namin, Lord, ay kayo pong humawak, Lord, at i-touch niyo po kami, Lord, at i-remind niyo po kami, Lord, na nandito po kayo sa tabi namin palagi, and wala pong problema, wala pong sitwasyon sa buhay, Lord, maganda man po or pangit po, Lord, na hindi niyo po alam. At sa araw din po na ito, Lord, pinagpe-pray din po namin ang buong iglesia, Lord, at sa lahat po ng age groups, Lord, patuloy niyo po kaming pagpalain, Lord, maging sa mga bata po, sa mga young people, Lord, and ganun din po sa mga married men and women, Lord, ganun din po sa aming mga senior citizens, Lord, BMO and WMU, Lord. Kayo po ang mga laga po sa amin, Lord, sa physical na pangangatawan po namin, Lord. Ganun din po sa aming spiritual na pangangatawan po, Lord. Nagpapasalamat po kami, Lord, sa inyong pag-provide, Lord, ng aming pangangailangan, Lord, at maging sa mga ganitong bagay, Lord, nakapag-prayer meeting po kami, Lord, through online, and sagawa po kami ng worship service through online din po. And we are grateful for all these things, Lord, na binibigay niyo po sa amin, Lord, and gusto namin po kayong papurihan, Lord, sa araw na ito, and tulungan niyo po kami, Lord, na ibigay po ang oras na ito sa inyo lamang, and bigyan niyo po kami ng pusong handang makinig at handang tumangkap, Lord, kung ano man po ang mensahe po ninyo sa amin sa araw na ito, Lord. Ito lamang po ang hinihingi namin, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend, who would have thought that a lamb could rescue the souls of
morning po. Ang ating pong scripture reading ay matatagpuan sa Colossus chapter 3 verses 1 to 4. Inuulit ko po, Colossus chapter 3 verses 1 to 4. Binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, kaya't ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos, kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay at kapag siya'y nahayag na, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Blessed be the word of God. Magandang umaga po sa bawat isa at muli ako'y nagpapasalamat sa Diyos sa pribilehiyong ito na pwede tayong magsama sa kanyang mga salita. Alam ba ninyo na nabasa ko sa Facebook, kapag ang isang bata ay nilalagnat, noon ay natataranta ang kanyang nanay o ang kanyang tatay. Pero kapag ang bata ngayon ay nilalagnat, ang buong barangay daw ay natataranta. Dahil pinagpapalagay nila kagad na ito ay coronavirus. Ayon po sa mga nababasa kong eksperto raw, ay may mga senyales kapag ang isang tao ay positibo siya na mayroong COVID. 1, siya'y nilalagnat. 2, wala siyang pangamoy. 3, sabi nila walang panlasa. 4, mahirap po siyang huminga. Ito raw ay pagsasabing positibo siya sa COVID. Pero alam niyo, pinag-iisipan ko lang, kung ito ay sa buhay na spiritual. Kapag tayo ay dinadaan sa timbangan po ng katotohanan, sa tamang pamumuhay bilang isang mananampalataya, tayo ba ay magkakaroon ng spiritual na senyales ng isang tao ay pamilya ng Diyos? Meron bang basihan siya na siya'y positibong isinilang na muli, na siya'y positibong genuine na nakipag-isa sa ating Panginoong Yesus? Dapat po mayroon. Gusto po kasi ng ating Panginoon at tinuturo sa Bible na ang mga totoong mananampalataya sa Kanya ay mabuhay sila ng kakaiba. Isang matuwid o righteous na pamumuhay sa kabanalan. Yan din ang pagtuturo ni Pablo sa Romans chapter 12 verses 1 and 2 nang sabihin niyang tayo ay mag-iba ng anyo. Huwag tayong makiayon sa takbo ng sanlibutan. Dahil po ang takbo ng sanlibutan ay takbo po ng buhay ng pagkakasala na laban sa Diyos. At sabi niya, tayo ay mag-iba ng anyo. Sa makatuwid, dapat po mayroong positibong basihan na ang isang tao ay sa Diyos siya at hindi siya para sa mundo o kay Satanas. Na siya ay anak ng Diyos at hindi siya anak po ni Satanas. Meron pang sinabi ang Panginoong Yesus ng ganito. Sabi niya, kayo ang liwanag ng sanlibutan. Sa makatuwid, tayo po ay sadyang kakaiba. Ang ating buhay ay buhay na matuwid dapat at buhay na para sa Diyos. Sa ating text po ay sa Colossians 3:1 hanggang 4 ay makikita natin ang motivation, ang encouragement, pagpapaliwanag ni Pablo kung bakit ang isang genuine na mananampalataya ay hindi na siya dapat mabuhay pa sa pagkakasala, kundi siya ay dapat pong mabuhay sa katuwiran, sa kabanalan, at hindi siya tutulad sa buhay ng sistema ng mundong ito. Unang-una ay binanggit niya ang katotohanan ito. Ang dahilan daw kaya tayo mabubuhay ng tama at sa kabanalan dahil tayo ay resurrected with the Lord Jesus Christ. Bumangon po tayo na kasama ng ating Panginoong Yesus. Kapag sinasabi ang resurrection, ito po ay pinapahiwatig na ikaw ay patay at muling nabuhay. Sa pangungusap ng dakilang apostol, ang genuine na mananampalataya ay namatay ng kasama ni Jesus.
at siya'y nabuhay na kasama ni Jesus. Sa isang batang mananampalataya o sa isang mananampalatayang hindi niya gaanong nauunawaan ang kanyang identity sa ating Panginoong Jesucristo, ang katuruan ng Biblia tungkol sa Kanya at relasyon kay Jesus, ito po ay isang malaking puzzle, isang malaking pagtatanong dahil siya'y madali lang mag-isip sa bagay na material o bagay na physical. Let me explain. Ang Biblia po ay hindi nangungusap dito sa bagay na literal o bagay na physical. Ang tinutukoy po ng Biblia ay isang spiritual na katotohanan. Naririto po, nang kayo at ako ay tanggapin natin ang Panginoong Jesucristo, listen to this, tayo po ay pumasok sa isang spiritual na katotohanan. Nang ibig sabihin nito, tayo ay nakipag-isa kay Kristo Jesus. Ano man ang nangyari kay Kristo ay nangyari sa atin. Sa kanyang kamatayan, tayo po ay namatay din sa kasalanan. Sa kanyang pagkabuhay, spiritually, kayo at ako ay nabuhay rin sa bagong buhay. Ito ang tinutukoy po ni Pablo sa Galatians 2:20. Sabi niya, ipinako akong kasama ni Jesus. Remember this, physically and literally, ang ipinakong kasama ni Jesus ay ang dalawang kriminal doon po sa bundok ng Kalbaryo na naipako. Hindi po si Pablo. Pero ang tinutukoy po ni Pablo, spiritually, ay namatay na siya sa kasalanan, naputol na ang gapos o tanikala ng kasalanan sa kanyang buhay at meron na siyang bagong buhay. Kaya sabi niya, ang buhay ko ngayon ay pinamumuhay ay si Jesucristo. Ito po ang bagong buhay at kalakasan ng isang sinumang mananampalataya upang siya'y mabuhay ng tama, mabuhay ng bago at kalugod-lugod po sa paningin ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil siya'y bumangon na, meron na siyang bagong buhay. Dahil ang dati niyang buhay, matandang pagkatao, ay parang naipakong kasama ni Jesus sa Kalbaryo. Sa makatuwid, siya'y patay na doon at wala na siyang karapatan na ipamuhay pa ang dati niyang buhay at dating pagkatao. Meron pang paliwanag si Pablo, kung if you will follow me, please, let me explain it this way. Sa Romans chapter 6, 1 hanggang 4, sabi ni Pablo na tayong mga namatay na sa kasalanan, paano pa tayong mabubuhay sa pagkakasala? Sa una pong bungad po ng passage ay sinasabi niyang, tayo ba ay magpapatuloy sa pagkakasala upang ang biyaya ng Diyos ay lalong may hayag? Sabi niya, hinding-hindi. Emphatic po yung pagkasabi, hinding-hindi. Bakit? Sabi niya, tayong mga namatay na sa kasalanan, patay na raw po tayo sa pagkakasala. At namatay na ilibing na kasama ng Panginoong Jesucristo at si Jesus ay muling bumangon at tayo rin ay bumangon sa bagong buhay na dapat nating ipamuhay sa mundong ito. Sa NIV Bible na Application Study Bible, ganito po ang kanyang paliwanag. Let me read. Sa panahon ni Pablo, paglulubog ang paraan ng bautismo. Ang bagong mananampalataya ay kumpletong ilulubog sa tubig. Nauunawaan nila ang ganitong forma ng pagbautismo ay sinisimbolo ang kamatayan at paglilibing ng matandang pagkatao. Ang paghaon niya mula sa tubig ay sinisimbolo ang bagong buhay na kasama si Jesus. So, sa harap po ng katotohanan ito, ang patay na sa kasalanan ay meron na siyang kalayaan sa kapangyarihan ng kasalanan na dating nagdidikta sa kanya.
And this time, ang patay na ito ay muling nabuhay na kasama ni Jesus. Meron siya ngayong bagong buhay na ang gusto'y kabanalan at ang maghahari sa kanya ay si Jesus, na siya ang kapangyarihan at kanyang bagong buhay na ipinamumuhay ngayon tulad po ng sabi ni Apostol Pablo. Kaya ito po ang argument ni Pablo sa Colossians chapter 3 sa verse 1 na ang isang mananampalataya ay pwedeng mabuhay ng tama at dapat siyang mabuhay sa kabanalan dahil siya'y namatay na sa kasalanan pero ngayon siya'y resurrected na kasama ng Panginoong Yesus. Dapat po malaman ito ng sino mang mananampalataya na siya'y hindi na yung dati. Resurrected siya. Meron siyang bagong buhay na kasama ng ating Panginoong Jesucristo. And secondly, tingnan natin ang argument ni Pablo kung bakit ang isang mananampalataya na genuine ay pwede siyang mabuhay ng tama sa gitna ng magulong mundo, sa gitna ng maruming mundong ito, at iba't ibang anggulo ng pagkakasalay nakikita mo at hinihimok ka. Pero pwede kang mabuhay ng kakaiba, ng matuwid at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang second niyang reason ay dahil citizens tayo ng heaven. Citizen ka ng heaven, kapatid. Sa makatuwid, kung ikaw ang totoo mong citizenship ay sa langit at ang citizenship mo dito sa lupa ay temporary lang, ang ibig sabihin po nito, anuman ang ating ginagawa, plano, o anuman ang buhay nating pinamumuhay dito sa mundo, dapat po ito ay ginagawa o tinitingnan sa pananaw ng makalangit na pananaw. Ito po ay hindi pagsasabing wala na tayong pakialam sa ating buhay sa mundo. Hindi ibig sabihin na hindi na tayo magtrabaho, hindi na tayo mag-aral, hindi na tayo magnegosyo, hindi na tayo magplano para sa future. Hindi po yan ang binabanggit ng dakilang apostol, kundi bagkus ang kanyang sinasabi, ang isang genuine na mananampalataya na kinikilala niya ang kanyang citizenship ay doon po sa kalangitan at siya'y mayroong bagong buhay. Ang katotohanan pong ito ay magbibigay sa kanya ng bagong focus dahil titingnan niya ang bagay-bagay sa mundong ito ayon po sa pananaw niya sa makalangit na pananaw. Hindi po sa makamundong pananaw ang kanyang ginagawang pagtimbang sa bagay-bagay ng mundo. Dati po ganito, ang bagay na ating ginagawa nung hindi tayo mananampalataya, ang focus natin ay earthly, hindi po heavenly. Dati, ang focus natin, nung wala pa tayong bagong buhay kay Jesus, ay ang mga temporal things. Kung paano natin makuha yung mga material things, mga temporal na bagay, at hindi po natin focus ang eternal na bagay. Dati, earthly riches. Ngayon po ay heavenly. Dati, material lang, tangible. Ngayon ay something na spiritual and eternal ang ating binavalue. Hindi po masama, mga kapatid, ang mga bagay-bagay sa mundo na nilikha ng Diyos. Subalit, kung ang ating prioridad ay ang mga bagay ng mundong ito, ang ibig sabihin po ay namumuhay tayo ayon sa pananaw ng mga taong tagamundo. Nagiging materialismo po tayo at yan ay buhay po sa kasalanan. Subalit, sabi ng Panginoong Yesus ay ganito, Matthew 6:33, Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Bago po niya sinabi yan, alam ninyo, sabi niya sa kanyang mga alagad, alam ba ninyo ang mga Gentiles, ang focus ng kanilang buhay ay ang mga bagay na ikinagugulo nila, kinababalisa, kung anong isusuot, kung anong kakainin, kung anong magiging kanila, something na mga temporal things.
Pero sabi ng Panginoong Jesucristo, hindi ito ang dapat na maging focus ng inyong buhay. Sabi niya, dapat ang kaharian ng Diyos, ang paghahari ng Diyos sa inyo, ang kalooban ng Diyos sa inyo. Yan dapat ang inyong maging focus. Bagamat ang material na pangangailangan ay hindi natin sinasa isang tabi, pero kasama nito ay ibibigay din naman ng Panginoon ang mga temporal things na pangangailangan natin sa mundong ito. Yan po ang teaching niya. Dapat tingnan natin ang bagay-bagay sa mundo sa makalangit na pananaw. Why? Dahil tayo po'y tagalangit. Yan ang ating totoong citizenship. Tulad lamang ng nag-a-abroad sa Middle East o saan man na temporary lang. At alam niyang hindi siya mag-i-stay doon. Ano man ang kanyang pinagsisikapan na makamit doon o magawa, ma-achieve doon, ay laging may connection sa bansa kung saan siya nanggaling. Kung siya'y Pilipino, ay laging may connection sa kanyang pamilya rito, sa kanyang pag-stay dito ng permanente. Yan po ang kanyang pananaw. At dyan tayo po binibigyang liwanag ni Pablo sa passage na ito sa pamumuhay po natin ng tama. And then, ang ikatlong encouragement na masisilip natin, and lastly, na tayo po ay pwedeng at dapat mamuhay ng tama sa kabanalan dahil po sa ating tinatawag na blessed hope. Meron tayong blessed hope. Tayo po ay mayroong pag-asam sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Yan po ang sinasabi sa verse 4. Sabi niya, inihintay natin na mahayag ang ating Panginoon. In other words, ang ating pag-asam ay ang pagdating ni Jesucristo. And that is our anticipation. Ang mundo pong ito, tulad ng nabanggit ko, ay hindi natin permanenteng tahanan. Ang totoo, tayo po ay mga manlalakbay lamang bilang mga mananampalataya. Hindi po tayo taga rito talaga. Sa Pilipos 3:20, tayo ay tagalangit. Sabi nga ng verse 3 ng ating passage, nakatingin tayo sa langit. And one day, biglang darating ang ating Panginoong Jesucristo. At sabi nga ni Pablo sa Titus 2:13, sinasabi niyang ang ating blessed hope ay ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo na siya ang ating Panginoon at Diyos. Napakaganda pong passage o versikulo nito na sinasabing siya'y babalik, yan ang ating malaking pag-asa, ang babalik ay ang ating tagapagligtas at ang ating Diyos, ang Panginoong Jesucristo. And one day, nang papaalis ang Panginoong Jesus, siya po ay nangusap sa kanyang mga alagad na sense niya na sila'y mababalisa. At sinabi niya sa John chapter 14, 1-3, huwag silang dapat mabalisa. Kaya siya aalis dahil ipaghahanda sila ng matitirhan sa sangkalangitan. At sabi niya, ako'y babalik pag ang lahat ay tapos-tapos na. Babalik ako at ko kayong kukunin. Nang sa ganon ay kung saan ako naroroon ay doon din kayo titira. Binigyan po niya tayo ng assurance, ng katiyakan, na sinasabing, I will come again. Babalik ako. At sinasabi po ng Bible ang assurance na ito, ang ating buhay, sabi ng Colossians 3:3, ay nakatago sa ating Panginoon. Ang ating kaligtasan, siyang nag-iingat. At hindi po ito nawawala dahil ang nag-iingat ng ating kaligtasan, ang ating buhay na ito, ay ang dakilang Ama at ang kanyang anak na iniingatan po tayo. At napakaganda po. Kung tayo lang ang nag-iingat, mawawala talaga yan. Ang mga non-believers
ay hindi po tayo maunawaan pag sinasabi ito. Ang mga hindi mananampalataya ay hindi po tayo nakikilala kung sino talaga po tayo. Yan po ang katotohanan. Pero one day, ang ating Panginoong Jesucristo, sabi ng Colossians 3:4, will be revealed. Mahahayag siya. At sabi ng Bible, mahahayag din tayo. Yan ang moment na makikilala tayo ng mundo, ng mga kapitbahay, ng ibang mga kaibigan kung sino talaga po tayo. Tayo'y mga taong tagalangit, tayo'y mga taong pag-aari ng Panginoon, tayo'y mga taong babalikan ni Jesucristo na mahahayag siya, magiging katulad natin siya, magkakaroon po tayo ng glorious body na sinasabi ng Scripture. 1 John chapter 3 verse 3, sinasabi po na ang mga taong mayroong ganitong anticipation sa pagbabalik ng ating Panginoon na magiging katulad siya, hindi po tayo magiging Diyos, kundi tayo'y magiging glorious. Merong glorious body na tulad ni Jesus. Walang pain, walang sorrow, hindi magkakasakit, hindi mapapagod, hindi siya pwedeng i-control ng material na bagay. Tayo'y higit doon sa ating glorious body. Pero sabi ni John, yung mayroong pag-asam dito, yung mayroong anticipation sa kanyang pagbabalik, ay sinasabing nililinis po ang sarili na kung paanong ang kanilang inihintay na siya'y malinis na persona, sila rin ay nais nilang madatnan sila na sila'y malilinis sa kanilang pamumuhay. Alam ba ninyo yung mga mananampalatayang talagang inihintay ang Panginoong Hesus na siya'y darating? Ganon sila ka-excited? Sila rin naman ang mga mananampalatayang umiiwas po sa pagkakasala. Ayaw nilang madatnan sila ng Panginoong Hesus na sila'y nasa isang lugar na hindi tama. Ayaw nilang madatnan sila ng Panginoong Jesucristo na meron silang ginagawang hindi tama. Ayaw nilang madatnan sila ng Panginoong Jesucristo na meron silang relasyon na hindi po tama. Kaya yan ang sabi ni John, yung mayroong pag-asam, naghihintay, nag-anticipate sa pagbabalik po ng Panginoong Jesucristo, ay nililinis din ang kanilang sarili dahil ang babalik ay isang personang malinis. Bayanin niyong mag-close ako sa ganitong katotohanan na karanasan ko sa buhay. Nung bago akong mananampalataya, halos sa parsonage na lang ako nakatira, naging very close ako sa aking pastor at siyang nag-disciple sa akin. At alam niyo, halos ako na ang caretaker doon sa bahay ng pastor. Ang aming pastor ay, habang nagpapastor siya po ay nag-aaral sa seminary sa Baguio City. At sa araw po ng Biyernes, uuwi na siya, makakasama kong mag-visit, Sabado hanggang Linggo, and then Linggo ng gabi, pagkatapos ng worship service, siya po ay aalis na. Alam ba niyo ang aking ginagawa? Kapag ang aking pastor ay aalis na ng Linggo ng gabi, hindi ko muna lilinisin po yung bahay, yung parsonage. Pag alam kong siya'y darating na, ay doon ko lilinisin. Halimbawa, Biyernes, sa umagang yon maglilinis ako dahil alam ko darating yung aking pastor at gusto ko rin na madatnan niya ang parsonage na malinis. Alam niyo, ang kaibahan lang ng Panginoong Jesucristo, sabi ng Bible, darating siyang bigla. Darating siyang hindi natin alam. Napaka-importante po sa ating buhay na mabuhay tayo na mayroong anticipation na para nating sinasabing, anong malay mo? Darating siyang ngayon. Anong malay mo? Bigla siyang darating ngayon. Dahil sabi niya, bigla siyang darating.
So, as I close, pwede tayong mabuhay ng tama, ng may kabanalan, ng matuwid sa paningin ng Diyos sa mundong ito. Hindi po dahil sa gana ng ating sarili. Ang buhay pong Kristiyano, pamumuhay Kristiyano, ay hindi po mahirap. Ito po'y imposible. Let me repeat that. Ang buhay Kristiyano ay imposible. Kaya naman, ang ginawa ng Diyos at ang encouragement ni Pablo sa katotohanan ito ay binanggit niya, meron na tayong bagong buhay. Si Jesus ang kahulugan ng buhay na ito at kapangyarihan niya. Kaya pwede nating ipamuhay ngayon ang bagong buhay. And then, tayo ay tagalangit. Ang katotohanan ito ay hihimukin tayo dapat. Natitingnan natin ang ating paglalakbay rito sa pananaw ng isang tagalangit at hindi po taga rito. And then, kailangan nating kilalanin ang katotohanan na babalik ang ating Panginoon. At siyaong mga taong may pag-asa sa kanyang pagbabalik ay mga taong nililinis ang kanilang sarili. Nabubuhay sila ng tama. God bless po. Sana pinagpala kayo ng salita ng Diyos at nagbigay ng liwanag sa ating kaisipan ang isang buhay na tama sa ating Panginoong Yesus bilang mananampalataya. God bless. Oh Lord, my rock and the redeemer, greatest treasure of my longing soul. My God, like you there is no other. True delight is found in you alone. Your grace, a well too deep to fathom. Your love exceeds the heavens' reach. Your truth, a fount of perfect wisdom, my highest good and my unending need.
God.